Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kapanahunan ng kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang pasimulan ang bagong kapanahunan, baguhin ang paraan ng kanyang paggawa at gawin ang gawain ng buong kapanahunan. Ito ang prinsipyong ginagamit ng Diyos sa paggawa sa kapanahunan ng salita. Siya ay naging tao para magsalita mula sa iba't ibang pananaw upang tunay na makita ng tao ang Diyos na siyang salitang nagpapakita sa katawang tao at mamasdan ang kanyang karunungan at pagiging kamangha-mangha. Ang gayong gawain ay ginagawa upang mas makamit ang mga layunin ng paglupig sa tao, paggawang perpekto sa tao at pag-aalis sa tao na siyang tunay na kahulugan ng paggamit ng mga salita upang gumawa sa kapanahunan ng salita. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, nalalaman ng tao ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, ang diwa ng tao, at kung ano ang nararapat pasukin ng tao. Sa pamamagitan ng mga salita, ang kabuuan ng gawaing nais gawin ng Diyos sa kapanahunan ng salita ay natutupad. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ang mga tao ay inilalantad, inaalis at sinusubukan. Nakita na ng mga tao ang mga salita ng Diyos, narinig ang mga salitang ito at kinilala ang pag-iral ng mga salitang ito. Dahil dito, naniwala na sila sa pag-iral ng Diyos, sa walang hanggang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, gayon din sa pagmamahal ng Diyos sa tao at sa kanyang hangaring iligtas ang tao. Ang salitang mga salita ay maaaring simple at ordinaryo, ngunit ang mga salitang sinambit mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao ay niyayanig ang sansinukob, binabago ng mga ito ang puso ng mga tao, binabago ang kanilang mga kuro-kuro at dating disposisyon at binabago ang dating anyo ng buong mundo. Sa pagdaan ng mga kapanahunan, tanging ang Diyos ng ngayon ang nakagawa sa ganitong paraan at siya lamang ang nangungusap ng gayon at pumaparito upang iligtas ang tao ng gayon. Mula sa oras na ito, namumuhay ang tao sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos na inaakay at tinutustusan ng kanyang mga salita. Nabubuhay ang mga tao sa mundo ng mga salita ng Diyos, sa gitna ng mga sumpa at pagpapala ng mga salita ng Diyos. At mas marami pang taong nagsimulang mabuhay sa ilalim ng paghatol at pagkastigo ng kanyang mga salita. Ang mga salita at gawaing ito ay para lahat sa kaligtasan ng tao, para matupad ang kalooban ng Diyos at para mabago ang orihinal na anyo ng mundo ng dating paglikha. Nilikha ng Diyos ang mundo gamit ang mga salita, ginagabayan niya ang mga tao sa buong sansinukob gamit ang mga salita at nilulupig at inililigtas niya sila gamit ang mga salita. Sa huli, gagamitin niya ang mga salita upang wakasan ang buong dating mundo, sa gayon ay makumpleto ang kabuuan ng kanyang plano ng pamamahala. Sa buong kapanahunan ng kaharian,
gumagamit ng mga salita ang Diyos upang gawin ang kanyang gawain at makamtan ang mga resulta ng kanyang gawain. Hindi siya gumagawa ng mga kababalaghan o nagsasagawa ng mga himala, kundi ginagawa lamang ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga salita. Dahil sa mga salitang ito, napapangalagaan at natutustusan ang tao at nagtatamo ng kaalaman at tunay na karanasan. Sa kapanahunan ng salita, ang tao ay lubhang napagpala. Hindi siya nagdaranas ng pisikal na sakit at nagtatamasa lamang ng saganang panustos ng mga salita ng Diyos nang hindi na kinakailangang pikit matang maghanap o maglakbay sa gitna ng kanyang kaginhawaan. Nakikita niya ang pagpapakita ng Diyos, naririnig niya siyang mangusap sa sarili niyang bibig, tinatanggap niya yaong kanyang ibinibigay, at personal siyang binabantayan sa paggawa ng kanyang gawain. Ito ang mga bagay na hindi natamasa ng mga tao noong nakaraang mga kapanahunan, at ito ay mga pagpapalang hindi nila matatanggap kailanman.